you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. I watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't want to lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time cause there's too much on my mind. So ayun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga pag kinuha nyo ng cash ng 43,700. Murang-mura na para sa 125cc. Pwede na, di ba? Ayos na, ayos na. And then, para naman sa mga kukuha ng hulugan, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo yung kanilang down payment at yung terms nila or months nila kung magkano nga ba to. And then, mayroon pa silang rebate para dyan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba, lalo na dun sa mga nakagamit na ganitong motorcycle. Kung gaano nga ba, or kung ano nga ba yung mga na-experience nyo dito sa motorcycle na to. Para at least i-share natin sa mga gustong bumili. Diba? Ayos na. So yun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan, at para sa mga nakagamit na ang ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best, no, ngayon 2025. Okay, meron tayo ulit available na Boss 125 ng Motoposh. Meron tayong kulay red dito at meron silang kulay blue din doon na naka-display din. So ayan, ngayon ko na lang ulit to na walk around para update vlogs na rin para sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Kasi nga, halos lahat, karamihan din sa mga brand na pinupuntahan natin, merong available na ganitong unit. So, okay, upuan natin itong Hero 3 125. So last time nakapag bike check na rin tayo na ito. Pero syempre hindi natin palalampasin at alam niyo naman ako, gusto ko kayong ina-update lalo na dun sa mga bagong kulay, mga bagong update para dito. At least meron kayong idea, di ba? So ayun, kung napanood niyo na to sa iba, di skip niyo na to, di ba? At ayun na nga, dito muna tayo sa front. Mapapansin agad natin yung handlebar na guard, no? Hindi ko alam kung ano tawag dito, basta guard siya. Lever guard ba ang tawag dito? Tsaka flexible siya, oh. Pwede nyo tanggalin yan, pero para sa akin okay na to. Huwag nyo na siyang tanggalin, para sa akin suggestion ko lang. Kasi nga pang trail, pwede ang motorcycle na to. Ready na yung kanyang tires, pang off-road na, 'di ba? So dapat nga ito yung off-road edition, eh. Lagyan nila ng off-road edition, Hero 3. Kasi Hero 3 to, or parang Series 3, Hero 3 Off-Road Edition. Kasi may road edition, di sana mayroong off-road, di ba? So yun na nga, meron siyang guard dito. Ayan, kabilaan naman yan. And then, ang napansin natin, syempre, iba ang itsura ng headlight niya compared dun sa Hero 4. Pero bulb type parehas, at pati yung signal light niya, flexible din at bulb type din. So, ito yung itsura niya. Okay, so parang dito, pwede kayo maglagay dito ng logo nyo or pangalan ng team nyo, 'di ba? So, yung kanyang front fender is napakahaba. Haba, you know? Tapos flexible naman 'yan. Maganda rin yung style niya, mahaba rin yung extension at may extension pa. Para at least support doon or hindi masyadong mapuputikan yung ating makina. Ayan. So, naka-telescopic fork tayo rito. Naka-wide spoke tayo rito. Yung kanyang tires is ready pang off-road na. Ang size neto ay 2.5 by 17.
At naka single disc brake, naka dual pot caliper tayo rito. Same lang din naman dun sa Hero 4 na naka disc brake din sa harap, 'di ba? And naka air cooled. At yung forma ng kanyang decals, syempre kulay red yung nandito sa kanyang fairings. Kulay red din yung ating decals, and then meron siyang white na combination. So ayun na nga, umpisa natin. Dito sa taas, meron na tayo ditong lever guard or yan, cover para sa ating lever or sa mga kamay natin. Yan, meron na tayong cover. And yung ating headlight, naka-LED na rin yan. Meron tayong daytime running light dito sa side. Yung ating signal light, flexible din. LED na rin yan. Meron tayo ditong front fender. Ayan ang itsura niya. Okay, flexible din. Tsaka mahaba din yung extension. Extension pa tayo dito na matte finish. Naka-air-cooled tayo rito. Telescopic fork. Naka-wide spoke. At yung size dito ay 2.5 by 17. And then, naka-single disc brake tayo dito. And dual pot caliper. Ayan. So, yung makina natin is talagang nakalabas na tayo rito. Ayan. Naked. Okay. So, kapag magbubundok tayo, talagang bugbog yung ating makina dito. Pero kagandahan kasi, mahaba yung ating fender dito. Kaya hindi siya masyadong napuputikan. Pero ayan, talagang nakaganyan na yung design. So, yung ating decals, halos same pa rin naman yung design niya dito. Parang may graffiti lang siya dito. Tapos may boss. Dito yung 125. May lining na kulay white. Then sa likod, plain lang. No? Minimalist lang yung datingan niya. Kulay red din to. At kulay red din yan dito. Okay? So yung hero, kung nasan hinahanap nyo yung hero, nandito yung hero. Ayan, he, tapos RO. Yan yung itsura niya. So sa part na to, may mga open siya. Para pwede natin kalikutin yung ating carb type. Carb type na. Yung carb natin dito, pwede natin kalikutin. And then dito magaspang pa rin yung touch niya. Ayan. So, ito talaga upright yung forma natin dito. Hindi talaga siya nakakangawit. Pwede ka pang dito tumayo habang nasa trail ka kasi ang taas ng kanyang handlebar. Maganda rin yung kanyang paint job, yung finish niya, glossy. And yung mga switches natin dito, naka-quick throttle din siya. Ayan. Electric starter lang yun nandito. Yung kanyang grip, makapit. Sobrang babaw lang din yan. Yung ating lever, smooth lang din. So, semi-automatic din ang isang to. Same lang din sa Hero 4. Semi-automatic din yon. So, saktong-sakto lang sa ating kamay. Okay? Meron tayo ritong off, park light, headlight, high and low, turning signal, busina, and then choke. Ayan. Sa kanyang panel gauge na analog type, same lang din naman dun sa Hero 4 na analog type din. Makikita natin dito speedometer, odometer, signal light, neutral, pag naka high beam, ayan itsura natin. Tapos fuel gauge, and then meron tayong maliit dito na digital para sa gear indicator natin. And yung susi, halos same lang din naman, 'di ba? And then yung ating ignition, napakasimple lang. So sa upuan, napansin natin, iba yung upuan ni Hero 3 sa Hero 4. Pero yung malambot naman to, pero mas malambot yung Hero 4. Yun yung napansin natin dito. Kung napanood nyo yung last time na video natin, 'di ba? Medyo nasa nasa gitna. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Ayan. So ayan, may mga stitches din tayo rito. Yung compartment natin, halos same lang din naman doon. Meron tayong helmet hook, compartment, battery, meron tayo rito, gas tank. Pwede na to kasi 125cc, matipid na rin yon. Okay? Basta depende sa laro ng throttle nyo. Tapos meron tayong motopos dito sa kanyang makina na kaya engraved naman yan. Yung brake pedal, smooth lang. Kickstart, meron tayo rito. Ating foot pegs, hindi siya napiflip. Combination ng rubber and metal. Meron din tayong combination ng rubber and metal na foot pegs na malaki para sa angkas naman yan. So yung alloy, ito naman plastic. Tambucho niya, halos same lang yung tambucho ni Typhoon. Ayan. Meron siyang motopos dito. Naka-dual shock, adjustable, tapos meron tayong swing arm. Maliit lang yan, naka-drum brake, wide spoke tayo rito. Ayan. Tapos meron tayong 2.75 by 17 sa likod.
Ayan. Dito naman sa side na to, meron siyang parang carbon fiber finish. So, grab bar, simpleng-simple lang. Upuan natin, meron dito na ayan, maganda rin yung seat niya. May stitches din tayo rito. Sobrang lambot din yan. May stitches din dito. Ayan, hanggang dito sa OBR. Makapal yung ating foam na ginamit. So, tingnan natin yung compartment, kung ano yung itsura. Ito yung itsura natin. Compartment natin, meron tayo rito. Dito rin nilalagay yung ating battery. Ayan. So, wala tayong helmet dito. Ayan, sa gas tank natin, ito yung datingan niya. So, nasa 4 liters yung kanyang gas tank. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin yan. Tapos yung signal light natin dito, LED, may reflector. Then, yung ating fender din, flexible din. Okay, so ilagay ng plate. Ayan. Sa side, meron tayo rito chain cover at yung size nga pala ng ating sprocket is 36428. Yan yung size ng ating sprocket. Ayan. Huwag tayong bomba ng bomba eh. So, grab bar, simple lang din. Pwede pa tayo maglagay dito ng mga bracket, 'di ba? Kung gusto niyo pang gawin tong camper motocamp, pag motocamp kayo, palagay kayo ng bracket dito, tapos top box, side paddle or saddle bag, 'di ba? Pwede tayo maglagay diyan. So, meron din tong kickstart Skygo na naka-emboss, pati yung logo nila. Foot pegs na hindi na-flip pero combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, ayan, smooth lang din. 'Di ba? Tapos malapad yung ating tapakan. Yung ating foot pegs para sa angkas, iba yung itsura nito compared dun sa Hero 4. Yun yung napansin natin. Tsaka iba rin yung style dito. Diba? So, pwede tayo maglagay dito or pag mayroon tayong mga itatali, ito yung purpose nun. Diba? May mga gamit tayo pwedeng itali. Dito natin pwedeng itali. Yun yung nakikita kong purpose niya. Sa kanyang tambucho, same lang din naman. Tapos meron din siyang metal na cover. Hanggang dito naman yan. Cover din yan. And naka dual shock tayo rito, adjustable din, naka drum brake, at yung size dito sa likod ay 2.75 by 17. Ganda ng tires, no? And syempre yung kanyang taillight na bulb type din, pati yung signal light niya bulb type. Yung part dito, ang ganda, 'di ba? Para siyang carbon fiber finish yung datingan. Reflector, and then yung ating fender dito sa likod, medyo malapad din siya. Ayan. So, meron din tayong chain cover at yung size ng sprocket 36 din. So, same lang din naman dun sa Hero 4. And naka-dual head shifter tayo rito. Pati yung foot pegs niya, same lang din sa kabila. And then, 4 speed din ang isang to. Ayan. So, sakyan natin itong motorcycle na to kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. At sa mga nagbabalak na kumuha ng ganito, at least meron tayong idea or reference. Ayos. 4 speed nga pala ang isang to, and then meron tayo rito dual head shifter. Ayan. So, sa ating panel gauge, meron tayong analog type. Ayan, makikita natin dito yung fuel gauge, signal light, neutral. Ayan, pag naka-high beam. Tapos meron tayong maliit na digital dito para sa kanyang gear indicator. Ayan. So, speedometer, and then odometer niya. Yung kanyang ignition. Ito, simple lang. Tapos, ito naman yung susi. Ang liit lang, ano. Tapos, dito naman, sa ating switches, ito parang naka-quick throttle na rin tayo rito, eh. Ito yung itsura niya, oh. So, electric starter lang. Ito naman yung lever natin dito. Smooth lang din yung grip natin. Makapit din naman. Tapos, mababaw lang din yung ating throttle. Ayan. So, sa side naman, meron tayo ditong park light, headlight, and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Wala lang tayo ditong hazard switch. So, ito yung tsura at yung kabuuan ng Boss 125. So, kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Auto 2.0, and then subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel na iMark Auto. So, yun lang para sa update natin dito sa Motoposh Pulilan Branch. Itong Boss 125. Ay, syempre.